Sa isang maliit na baryo na malapit sa dagat, may isang batang babae na ang pangalan ay Mika. Masayahin siya, makulit, at halos araw-araw ay nakasunod sa isang lalaking 5 taon ang tanda sa kanya, si Adrian. Si Adrian ang paborito niyang kasama. Kapag naglalaro ang mga bata sa kalsada, palaging sinasabi ng mga kapitbahay, "Adrian, bantayan mo si Mika ha. Baka madapa na naman yan." Ngumingiti lang si Adrian habang ginugulo ang buhok ni Mika. "Syempre naman, ako ang official bodyguard niya." Para kay Adrian, parang nakababatang kapatid lang si Mika. Pero para kay Mika, iba ang nararamdaman niya. Habang tumatagal ang mga taon, napansin niyang tuwing nakikita niya si Adrian, mas mabilis ang tibok ng puso niya. Kapag may ibang babae itong kausap, hindi niya maintindihan kung bakit parang may konting kirot sa dibdib niya. Hanggang sa dumating ang gabing hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. Isang tahimik na gabi sa tabing dagat, nakaupo silang dalawa sa lumang bangko na madalas nilang tambayan. Tahimik ang paligid, tanging alon lang ang maririnig. "Adrian," mahina niyang tawag. "O bakit?" Sagot nito habang nakatingin sa dagat. Kinakabahan si Mika, nanginginig ang mga kamay niya. "May sasabihin sana ako," napangiti si Adrian. "Parang seryoso ah." Huminga ng malalim si Mika. "Adrian, mahal kita." Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Adrian. "Mika," sabi niya sa mahinahong boses. "Alam mo namang mahal din kita." Saglit na napangiti si Mika. Pero agad itong napawi sa sumunod na sinabi niya. Pero hindi sa ganoong paraan. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. "Turing ko sa'yo, parang kapatid," dagdag ni Adrian. "Masyado ka pang bata. Balang araw makakahanap ka rin ng taong mas babagay sa'yo." Hindi na napigilan ni Mika ang pagluha. "Akala ko, may chance," mahina niyang sabi. Lumapit si Adrian at hinawakan ang balikat niya. "Please, huwag kang umiyak." Pero tuloy-tuloy lang ang luha ni Mika habang nakatingin sa dagat. Kinabukasan, umalis si Adrian papuntang Maynila para mag-aral at magtrabaho. Bago siya umalis, hinanap niya si Mika para magpaalam. Pero hindi siya nagpakita. Mula sa bintana ng kwarto niya, tahimik lang niyang pinanood ang sasakyang papalayo. At doon natapos ang isang kabanata ng buhay niya. Lumipas ang 6 na taon. Malaki na ang ipinagbago ni Mika. Hindi na siya ang batang makulat na laging sumusunod kay Adrian. Isa na siyang magandang babae na nagtatrabaho sa isang maliit na kafe sa bayan. Natuto na siyang mag-move on. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga tasa sa kafe, may narinig siyang pamilyar na boses. "Mika." Parang tumigil ang mundo niya. Paglingon niya, nanlaki ang mata niya. Si Adrian, mas mature